clowns o mga payaso ang pag-uusapan, boyoyong. Sina Bobo, Yoyo at Ong-Ong. Ang mga boyoyong clown nangangamoy reunion. Titigang mabuti ang litratong ito ng mga payaso. Kahit pa mga nakakolorete. May namumukhaan ba kayo? Clue, isa siya sa pinakasikat na komedyante ngayon. Si Rip? Ang isa sa mga payaso, walang iba kundi si Jose Manalo. Si Jose kasi, kabilang dati sa grupo ng mga sikat na payaso noong dekada 80 hanggang 90. Sa mga young at heart dyan, natatandaan nyo pa ba ang Boyoyong Clowns? 3 karakter ang bumubuo sa Boyoyong Clowns. Sina Bobo, Yoyo at Ong-Ong. Si Jose, minsan daw naging si Yoyo. Si Yoyo yung pinakamahabang buhok. Siya yung straight lang ang buhok. Kulay blue ang damit, na stripe yung pants, na malalim ang dimple, na cute. Kaya sabi nila, yun yung karakter ko dito. Nag-training muna kami, tapos nagsuot ng mga mascot. Binuuna namin to, yung Boyoyong. Malaki yung naitulong, unang-una sa pag-hosting. Nasubukan ko mag-host na ako mag-isa. Yung pagiging komedyante, yung kilos, yung timing, paano ka gagalaw, na hindi ka sasapaw, doon sa kausap mo, pati kamay, yung mga hand gesture natin, pati pagngiti mo, kailangan malaking-malaki. Labas talaga yan. So naisip namin, ang unang bigkas o nasasanayan ng bata is yung ma, bo, bo. This is Bobo, Ong, pag naglalaro ng ong, yo is Yoyo. At alam nyo ba na ang kauna-unahang public performance daw ng Boyoyong Clowns noong 1986 EDSA Revolution? Nag-develop kami ng training program para sa values-oriented clowns. Paano ka magpapatawa na hindi ka magagamit ng slapstick yung nagsasampal? So kailangan sila mismo nakakatuwa. Makalipas ang mahigit 2 dekada, kamusta na kaya ang ilan sa naging Boyoyong Clowns? Simulan natin kay Bobo na mahilig daw sa lobo. Kulay pink ang wig at malaki ang tiyan. Ang kanyang karakter, ginampanan ni Linus Lopez. 52 anyos na ngayon at empleyado sa amusement park. Si Bobo po, I would say siya diplomatic. Ako yung tingnan natin kung ano mangyayari. Despite his name Bobo, sort of siya yung pinakamatalinang. 22 anyos lang daw si Linus nung napasabak siya dati sa Boyoyong. Kasama siya sa mga sumasabak noon sa road shows at stage performance. Ano talaga yung mga bata? Kakawayan kami. Biglang pagpasok mo, ay Boyoyong. Nakakatawa ng puso. Nagpatuloy pa rin daw si Linus sa pagpe-perform bilang payaso at host kahit wala na siya sa Boyoyong. Hanggang noong 2008, na-stroke siya kaya naapektuhan ang kanyang kilos at pananalita. They put me in the office kasi medyo bawal na akong mainitan. Yung makikita niyo, hindi kaya akong gawin yan eh. Parang gusto mo tumalaro. Hindi na pwede. 6 na linggong sumalang sa training si Chris. At ang isa sa kanyang mga natutunan, dapat daw exaggerated ang kilos at nakapilantik ang mga daliri. So meron kami character na magpapatugtog ng music tapos gaganong-ganong kami. And then 6 weeks, puro ganun kami araw-araw. Minsan namamasyal ako sa mall, tatawagin ko na yung mga anak, halika na, pasok na tayo dito. Na-incorporate ko yung character. Working student naman noon si Louie nung napili siyang gumanap bilang si Yoyo. Ang kanyang hobby, pangalagaan ng kalikasan. At syempre, maglaro ng yoyo. Ang pagpapatawa naman kasi, hindi naman pinag-aaralan yan eh. Lumalabas yan natural. Kasabayan daw noon ni Louie si Jose, mula sa pagiging mascot hanggang sa pagiging clown. Trivia pa niya sa amin, latex paint ang ginagamit nilang pang-makeup noon para paputiin ang kanilang mukha. Totoo, lahat kami gumagamit ng pintura noon na latex, lalo si Jose. Napakahirap noon. Tiyaga lang talaga kasi kailangan mo magpasaya ng bata. O sa tropang Boyoyong. Ang may kulay dilaw na buhok, ang makulit at maliksing si Ong-Ong.
dating ginampanan sa telebisyon ni Jojo Perez. 52 anyos na ngayon at isang party planner. Si Ong, siya yung pinakamakulit. Takbo na takbo, parang batang maliit. Ang secret daw ni Jojo para mas maganda ang kapit ng kanyang clown makeup, facial exercises. Pag nag-makeup ka na, feel mo nakangiti ka ni. Unlike yung mga iba siguro na walang facial exercise, hindi ka man sila seryoso, kung saan ilalagay. Pero kami, parang angga-angga ang mag-makeup. Kwento ni Jojo, malaking bahagi ng kanyang buhay ang kanyang mga natutunan sa Boyoyong, lalo na ang nabuo nilang samahan. Pero pagkatapos ng TV show, pinili na raw niyang mag-isang makipagsapalaran. Namimiss ko sila, tsaka love na love ko sila. Pero nung time na yon, hinahanap ko pa rin yung pagka-clown. One time, nag-try din ako. Naghanap din ako ng mga katay-up ko, mga customer ko. Nagtuloy-tuloy pa rin ako. Sa araw na ito, makalipas ang mahigit 2 dekada, ang ilan sa mga gumanap na Boyoyong clown muling magsasama-sama at magtatanghal. Matapos nito, Ay, Sean. Ano, Brad? Iiyak mo naman ako. Sir! Ano, Brad? Ay, ako. Ano naman iyak? Ito. Iiyak niyo ako. Kamusta ka na? Bawal ang biyakan dito. Kamusta, sir? Ay, ano yun anong ginawa mo? May pera na. Hindi, sir. Masaya lang sa ginagawa. Kaya nga pag nakatinidora ako, pakiramdam ko, Boyoyong na naman ako. Pag nakasuot akong babae sa bulaga. Siya yung gumawa ng mga kanta. Ako yung nag-edit ng kanta. Siya yung gumawa ng choreography. Kaya ano yan, parang nandito dream team. Marami mga Boyoyong, marami kami. A lot of people naging Boyoyong. Pero ito, isa sa mga magaling. Ito din. Ay, bibigyan ko sa'yo, ha? Oh. 5 na lang natitira yan, ha? Si Ong, Bobo, Yoyo. Ako model niya, si Nyo-chan. Ong. Boyoyong. Boyoyong. Yun. Naiiyak ako kay Lai. Si Lai kasi meron nagkasakit eh. Okay naman eh. Hindi ko nadala ko. Pag nakikita ko eh, natatawa na ako yung... Lakas kasi kumain eh. Ayaw mag-diet eh. Tsaka sa Boyoyong, dito lang ako nakapasok ng Valle Verde. Dito ako nakapasok ng Corinthian. Yung mga mamahaling bahay. Subdivision. Hanggang sa natira na ako sa Valle Verde. Hindi, thank you Lord. Thank you Lord. Salamat. Sa kanilang trabaho, hindi pwedeng maging malungkot. Kailangan lagi silang nakangiti at nakahandang magpasaya. Pero sa likod ng kanilang mga ngiti, may kanya-kanya silang mga kwento ng pakikipagsapalaran at pagpupunyagi.